Nakipaghiwalay sa kanyang mister ang isang babae sa Tubo, Abra dahil sa pananakit umano nito sa kanya. Ang problema, ang kinabibilangan nilang tribo ay pinagbayad pa siya ng danyos. Inaksyon na po yan ng Sumbungan ng Bayan. Taong 2017 pa raw, gustong makipaghiwalay ni Michelle sa asawang si Dante. Matapos daw kasing magpakasal noong 2014, tila nag-iba umano ang pakikitungo nito sa kanya. Sinasaktan na ako, nagsiselos, na wala namang ilan. Sabi nila, pag mag-aaway kami, sige, ililibing ko kayo ng buhay kasama yung bata. Sir, ang sinasabi ng misis niya pong dahilan ay physical and verbal abuse. Ano pong masasabi nito? Yung statement niya, hindi kasi totoo yun lahat. Ang gusto ko sana, hindi kami sana magkahiwalay kasi may anak na kami. Pero siya ang nagpipilit na hiwalay kami. Nakatira sila sa barangay Amtuagan sa Tubo, Abra, na sakop ng Tinggian, Indigenous Tribe. Sinusubukan silang pag-ayusin ng Council of Elders ng tribo. Dahil sa kagustuhan ko talaga po na makipaghiwalay, gagamitin po yung taripa sa pagkikipaghiwalay na magbabayad po ako. 100,000 piso raw ang binayarang multa ni Michelle. 60,000 piso ang napunta sa mister niya, habang 40,000 piso naman daw sa barangay at sa Council of Elders. Nagmamakaawa ako dun na hindi sana ako mag-pay ng ganung halaga. Kasi ako po yung biktima dun kung bakit ako pa yung paparusahan. Nagpaliwanag ang chairman ng Council of Elders hinggil sa mga pinapatupad na tradisyon. Yung taripa na ito, yun ang customary tradition namin dito sa Tubo, Indigenous people, na kung sino ang humiwalay, maubliga ng magbayad. Tama ba yung 100,000, 60,000 na punta dun sa mister niya na hinihiwalayan niya at yung 40,000 sa grupo ng mga elders? Hindi sa council of elders, sa mga community na nandoon. Yung 40,000 divided by every individual. Credited naman ito sa Sangguniang Bayan, approved by the Sangguniang Panlalawigan. Paliwanag ng aming volunteer lawyer. Ito po kasi ay nagpo-fall under RA 8371, which is an act recognizing and protecting the rights of indigenous cultural communities or indigenous people. So naka-mandate po kasi doon na yung mga ITs po natin or ICCs ay meron talaga silang sariling justice system. If in case po na merong conflict within the community, they have the mandate to actually intervene. And then yung customary laws and practices, yun yung pinapairal nila or ginagamit. Pero Yung taripa na hatian, 40%, 60%, I don't see any logical explanation na dapat ito ay masunod. All I see is that this is against public policy. Hindi talaga pwedeng paghiwalayin ang mag-asawa ng base lang sa usapan at hindi rin po ito kailangan magbayad ng danyos. sinubukan namin kunin ang panig ng lokal na pamahalaan ng Tubo, Abra, pero wala pa silang tugon sa amin. Binigyang diin naman ng abogado na kailangan pa rin idaan sa legal na proseso ang pakikipaghiwalay sa asawa. Pwede tayo mag-file for legal separation kung gusto lang po natin na physically ay mahiwalay tayo dun sa conjugal dwelling and then magkaroon ng hatian dun sa ari-arian. Pwede rin po tayo mag-file ng annulment or nullification of marriage para ipakita po natin na si husband is not capacitated to enter into a marriage psychologically po. May karapatan din daw si Michelle na sampahan ng mister ng kasong paglabag sa Anti-Violence Against Women and Their Children Act. Nagpapasalamat po ako. Kinokonsulto niya po ako at umabot tayo ng hanggang ganito.